Ito ang sabihin mo sa mga angkan ni Jacob, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ay magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng inutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng inutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magsalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang mga paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mga mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makakaakyat ng bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba at nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, humanda kayo sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiping. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lampas ng hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili, kung hindi parurusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at tinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron
ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang lalampas ay parurusahan ko. Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. Amen. Ang Panginoong Diyos ang magdadagdag ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang napili kong verse dito is yung verse 5. Verse 5, mga kapatid. Sabi niya, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ay magiging bayang hinirang, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatang. Amen. So, ang tagpong ito, mga kapatid, is nung inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Egypt, kung saan ang mga Israelite, mga kapatid, is naalipin sila ng more than 400 years. So nung nasa ilang na sila, nasa wilderness na sila, malapit sa Mount Sinai, may mensahe ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. So ito yung napili ko ngayon. Sabi ng Diyos, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ay magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Sabi niya sa English, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. So, amen. So, ang pinaka-point dito, mga kapatid, is yung na gusto iparating ng verse na ito, base sa aking pagkaintindi. Unang-una, God want us to obey. Kasi nga, despite na tayo ay dumaranas sa napakaraming trahedya, andyan yung mga flood, eto ngayon pandemic, lindol, pagsabog ng bulkan, etc. At saka sa atin ngayon, sa bilang OFW, napakahirap, mabigat sa kalooban na malayo sa pamilya. Pero, kaya pa rin ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay palayain sa labis na kahirapan o pagkatakot. At even na ang pagkaalam natin is hopeless na tayo, but God give us hope, mga kapatid. Ang tanging gawin lang natin, sumunod tayo sa Diyos. Basta tayo ay buong loob na nag-uobey sa Panginoong Diyos, mga kapatid. So, napakaganda ng promise ni Lord. Dito, mga kapatid, sabi niya, if we obey Him and keep His covenant, sabi niya, you shall be my treasured possession. So, ibig sabihin ng treasured possession, napakahalaga ito. Iniingat-ingatan ito ng Diyos, mga kapatid. So, ang magiging bayang hinirang at itatangi niya ay tayo. Amen? So, katulad na lamang, mga kapatid, nung inilabas ng Diyos ang mga bago lumabas yung mga bago inilabas ng Diyos yung mga Israelites sa Egypt, 'di ba? Nagkaroon muna ng 10 plagues, 'di ba? Pero exempted yung mga Israelites, hindi sila apektado. Kasi nga they are special, mga kapatid, that time. Itinangis sila ng Diyos. So ngayon, sa panahon ngayon, mga kapatid, we are more blessed. Bakit? Kasi ang promise ni Lord, hindi na lang sa mga Israelites, hindi na lang sa mga Jewish, kundi pati na rin sa atin mga Gentiles o yung mga hindi Jewish.
di ba? But eto sa pamamagitan na ni Jesus Christ. So basahin natin sa may nakasad sa Titus chapter 2 verse 14 mga kapatid. Sabi niya sa Titus chapter 2 verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang magiging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Amen? So, ang tinutukoy dito mga kapatid is ang Panginoong Hesus. Kasi nga, siya lang naman si Jesus Christ lang naman yung nagbuwis ng kanyang buhay mga kapatid, di ba? Para tayo ay malinisan, mapatawad sa ating mga kasalanan, at higit sa lahat, tayo ay magkaroon ng salvation, di ba? So, we are more blessed kasi itinatangi din tayo ng Diyos. So, ayun. So sino tayong itinatangi ng Diyos, tayong mga tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Lord and Savior mga kapatid. Ayan. But take note, 'di ba? Sa binasa natin kanina sa binasa natin sa Exodus 19 kanina, 5 times na nag warning si God doon na sabi niya may nilagay siyang hangganan na huwag hahawakan o huwag lalagpas. Kasi or else maraming mamamatay. So ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos, tayo ay mag-obey kung ano yung pinapagawa ng Lord. Tayo ay mag-focus lamang sa Panginoon para hindi tayo mapahamak. Tayo ay magtiwala sa Panginoon. Amen. So maging tapat sa ating Diyos. Sabi niya sa James chapter 1 verse 12, mga kapatid, Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat at sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Amen. So tayo ay kailangang mag-obey lang sa Panginoon. We must trust and obey sa Panginoon mga kapatid. And just leave it all to God. Leave it all to Him. Amen. So yun lang po PA. Let us pray mga kapatid. Yes Lord, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoong Diyos sa gabing ito Panginoon na kami po ay nakapagbulay-bulay ng iyong salita mula sa Exodus chapter 19. Tunay nga po Panginoon na kami man ay dumaraan Panginoong Diyos sa napakaraming paghihirap, napakaraming pagsubok Panginoong Diyos. But Lord, hindi mo po kami pinapabayaan Panginoon. Nandyan ka lang Panginoong Diyos para kami ay gabayan Panginoong Diyos. Alam po namin na napakaganda ang plano mo para sa amin Panginoon. Katulad ng mga Israelites na ito Panginoong Diyos. Kami din ay iyong itinangi Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ Lord God. Thank you Lord sa sakripisyo ng iyong bugtong na anak na si Jesus Christ. At kami po ay nagkaroon ng hope, nagkaroon po ng kaligtasan Panginoon. Salamat Panginoong Diyos at hindi mo po kami pinapabayaan. Patuloy kaming magtiwala Panginoong Diyos sa iyong mga pangako. Patuloy kaming umasa sa iyong mga pangako Panginoon. And Lord God, higit sa lahat, tulungan mo din po kami na laging mag-obey Panginoong Diyos sa mga gawain Panginoon na nakakalugod sa iyong harapan. Ilayo mo kami Panginoong Diyos sa anumang kapahamakan
sa temptation po ng kaaway, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoong Diyos, sa araw-araw naming gawain, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mong proteksyonan, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ganon din po ang aming mga pamilya sa Pilipinas. We pray, Father God, protection sa kanila. Ganon din, Panginoong Diyos, dalangin po namin ang mga kapatid, Panginoong Diyos, na dumaranas ng kalungkutan, Panginoon. Lord, i-comfort mo po sila, Panginoong Diyos. At sa mga kapatid po namin, Panginoon, na dumaranas ng karamdaman, Lord, we pray healing sa kanila, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat sa gabing ito at patuloy mo kaming linisin sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you very much sa lahat na nanood sa amin sa atin sa Facebook Live. And I'd like to say thank you, Brother Rapi, Thank you po, for sharing tonight. God bless you all, and Laila Tov, have a good night. Laila Tov. Laila Tov. Bye.